Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Nagbabala nga ang dating miyembro at kadre na umano'y dapat kabahan ang taong bayan sa nakikitang picture na ito. Dahil kung makikita natin, itong si House Speaker Martin Romualdez na tinuturo ngayon na utak sa paninira at itong demolition job kay Vice President Sara Duterte ay nakipag-usap sa miyembro ng Makabayan Black na umano'y ito ang legal na front ng mga makakaliwang grupo. So dapat kabahan umano dahil ang picture na ito ay maraming kahulugan. Posible umano, ito ang dahilan kung bakit tinanggalan ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte at ng Department of Education, lalong-lalo na ay sinabi na nga ni Vice President Sara Duterte na gagamitin niya itong confidential fund para malabanan ang insurgency at matigil ang pangre-recruit sa mga eskwelahan. So matandaan po natin na ang tatlong miyembro ng Makabayan Black, itong si Franz Castro, Arlene Brosas at si Raul Manuel, yun sila talaga yung nakikipagbakbakan dyan para tanggalan nga ng confidential fund itong si Vice President Sara Duterte. So nagtagumpay dahil umano sa picture na ito, mga kababayan. Mas lalo tayong dapat kabahan doon sa ginagawang pagbisita ng Makabayan Black, lalo na doon sa key position sa loob ng Congress, no? Kay Congressman Martin Romualdez. Ano yan bahagi ito ng tinatawag nating tactical alliance sa loob ng organization. Bahagi ito ng pakikipaglambingan, no? Pakikipagkaisa sa kanila. Pero sa likod ng mga ngiting yan, nang nakikita yung picture na yan, sa likod po niyan, kademonyuhan yung mga programang gusto nilang ipasok, no, na i-offer ngayon sa loob ng Congress. Huwag natin bigyan ng chance kasi pag binigyan mo ng chance, binibigyan mo ng oportunidad na lumawak yung kanilang infiltrasyon sa loob ng Congress. Kasi nga isa diyan, kung bakit ginagawa nila ito na maging mabuti sa mata ng ating sa plenaryo ng Congress, dahil bahagi ito, gusto nilang pigilan yung isang bumabalakid, no, sa kanilang mga gawain at sa kanilang programa, lalo na nga sa usapin ng confidential fund. Yun yung gusto nilang maalis kasi yun yung magiging balakid sa kanilang effort ng recovery at malawak na infiltrasyon sa loob ng Kongreso. Kaya So ito mga kababayan po natin, ang testimony ng dating kadre nga ay hindi nating masabing kasinungalingan dahil sila mismo ang gumagawa nito nung aktibo pa sila sa grupong ito. So ngayon, sino yung makakapag-bulgar? Hindi sila lang din dahil bumalik na sila sa ating gobyerno at handa na makipagtulungan para maubos na nga itong mga miyembro ng mga kaliwang grupo at matigil na ang kanilang ginawang panghihikayat lalo na sa mga kabataan. So ito nga talaga mga kababayan po natin ang patunay na talagang gumagalaw ang mga legal na organisasyon nito mga kaliwang grupo. Lalo na ngayon nakaupo sila sa Kongreso at mukhang nauuto nila itong si House Speaker Martin Romualdez at hindi lang, posibleng may malalim pa na rason, lalong-lalo na itong si House Speaker Martin Romualdez ay mataas ang kanyang pangarap at gusto nga tumakbo sa pagiging Pangulo sa 2028. So sino ang nangunguna sa survey? Si Vice President Sara Duterte, which is kailangan nila ito pabagsakin para umangat sila. So ngayon dahan-dahan na, kung nakikita natin ay talagang gumagawa na sila ng paraan, namumudmud sila ng pera gamit itong tingog parteles. Pero ang nakalagay na nakaratula na mga tarpaulin ay pagmumuka ni House Speaker Martin Romualdez na makonsidera po natin na ipolitiko nga mga kababayan po natin. Matagal na ito, dati pa ito sa mga nauna. So medyo nawala na ito nung kapanahonan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero tila bumabalik na yung mga signages na may mga mukha nila, pero ang pinamimigay nilang pera ay pundo naman ng taong bayan. So, di ba? Dapat ang sabihin nila ay galing sa mga bumabayad ng tax, dapat galing sa pera ng taong bayan, hindi galing sa kanila. So talagang maraming kahulugan na itong picture na ito na nasa likod natin. nakakatakot na pag binibigyan mo ng oportunidad ang mga magagandang mukha, no, nakatulad ng nating nakikita ngayon, mga mukha na akala mo ay mga santo, pero gaano tayo nakakatiyak pagkatapos ng bisitang ito at pag-uusap yung programa ba na kanilang i-offer ay para sa ikakabuti ng ating mga kababayan o baka mas lalo itong makasama. Lalo pa ngayon, ito na nakikita na natin yung mga nangyayari, no?
tuloy-tuloy, sunod-sunod yung mga hacking na nangyayari sa mga essential agencies natin na alam natin na may holding sa ating national security. Ayun. Jen, baka may interaction si Ma'am. Yun gusto ko lang sabihin, no, yung photo na pinost ni Teddy Casino na Balik yan, natin, ano, please. yung inunahan niya ang Yeah. ating speaker, no, inunahan niya si speaker na doon sa pag-announce niya. No? In fact, I don't think the speaker wanted to announce it, no. Pero inunahan, ginamit. Tinitingnan ko yung litrato na yan at ang nakikita ko pinakatago dyan ang speaker. Kasi ganito yung message na yan, no. Ano, sa lahat ng politiko na nakikinig ngayon, sawang-sawa na ang Pilipino sa CPP, NPA, NDF. I'm not saying this, I'm not pulling it out of thin air. The numbers will really bear me out in this, no. 35,000 surrenders, wala na, isang guerrilla France na lang, nangalahati na sa Kongreso, etc. So, yun yung message ng tao sa inyo na naglalakas loob, nangangasong hingiin ang tiwala namin, ano. Huwag niyo kaming itatraidor. Correct. Kasi lalo na pagdating sa CPP, NPA, NDF, tapos na usapan, tanungin niyo si Lenny Robredo. Ganyan ang nangyari sa kanya. So pag dumikit na yan, no, I'm looking at the photo of the speaker, no, pag dumikit na yung asosasyon na yan, wala na yan, tapos ka na. Ayun. Ang mangyayari, kung yung mission natin bilang isang bansa ay matanggal natin itong CPP, NPA, NDF party list sa loob ng Kongreso. We sold half of the infiltration. So parang sinasabi ni Dr. Abadoy, mga kababayan po natin, na nahulog na nga sa kumunoy ng mga kaliwang grupo itong si House Speaker Martin Romualdez. Kaya niya ito ginagawa. Ayan kaya ang kanyang ibig sabihin, mga kababayan po natin. Sa government. Okay. Because the most crucial, most formidable, and dangerous infiltration are the party list operators in Congress because they can exercise power. They can access funds, Yeah. and they can have inside government authority to exercise And against the government. alliances And with the speaker, alliances. no, with the president. Kaya kailangan nang wala na talaga sila. Yeah, sa AHW, sa Courage, sa ACT. Ano ibig sabihin? Meron bang implikasyon yon dito sa mga infiltration sa gobyerno pag wala na yung mga party list ng CPP sa loob ng Kongreso? Yes, go ahead, Kay. Malaking bagay, ma'am, kung mawawala yung party list sa sistema ng ating election. Kasi ito ay bahagi ng tinatawag nating urban operation ng CPP, ng NPA at ng NDF sa kanyang taktika at estratehiya, ma'am. Lahat ng ginagawa ng party list na naupo na natin sa Congress, ang bahagi po niya na ay pagpapalakas pa rin doon sa pagsusulong ng armadong pakikibaka na ilulunsad ng NPA sa kanayunan. Ano? Kasi lahat ng suporta mula sa kanyang logistika, sa kanyang mga informasyon, sa kanyang pagpapasulpot ng mga kadre, aktivista at mga pagpapasulpot ng hukbo, ay lahat po ito, nakabahagi ito ng kanyang malawakang gawain para sa pagpapalakas po sa armadong pakikibaka ng CPP, ng NPA at ng NDF. Kaya So yun pala umano mga kababayan po natin ang pinaka-purpose ng kanilang pakikipag-meeting kay House Speaker Martin Romualdez. So ito mga kababayan po natin yung pagsisiwalat nga ng totoong misyon at ang kanilang hangarin kung bakit talagang sinusulot nila itong si House Speaker Martin Romualdez umano at posibleng natrap na itong si Romualdez kaya wala na itong magagawa. So kaya naging matagumpay nga ang kanilang pagtigil nitong confidential fund mga kababayan po natin. Dahil alam naman nila na sa kanila umano ito gagamitin kaya todo to kontra talaga sila. So ngayong binasag na nga sila ni Pangulong Digong mga kababayan po natin kung saan galit na nga itong mga miyembro ng Makabayan Black dahil sa binasag ni Pangulong Digong ang kanilang ginawa. So ayon nga dito sa nilabas na report mula sa Inquirer.net na umano'y kakasuhan nila itong si Pangulong Rodrigo Duterte dahil na-treat umano sila or na-treatin sila lalo na ang sinabi ni Pangulong Digong nga na itutumba umano sila at gagamitin umano itong confidential fund. So mukhang natakot sila at ang sabi nga nila the political parties that issued statement were the Lakas Christian Muslim Democrats or CMD, Partido Demokratiko Pilipino Laban ng Pilipinas, Nationalist People Coalition, Nationalista Party, National Unity Party, and the Party Coalition Foundation Incorporated. So, nagpahayag sila ng pagkadismaya o parang hindi nila matanggap itong sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na isa sa pinaka-institusyon ng ating gobyerno ay itong House of Representative na ang pinaka-corrupt umano ang sinabi nga ni Pangulong Digong at pinangungunahan nga ni House Speaker
Martin Romualdez. Na ang sinasabi nila ngayon na umano'y kung may talagang ebidensya nga itong si Pangulong Digong ay dapat umano mag-file siya ng kaso or kakasuhan niya umano itong mga sinasabi niya. So mga kababayan po natin, ibabalik natin ang usapang kaso itong sinasabi kasi ni Pangulong Digong na inaakusahan niya umano yung House of Representatives na isa sa pinakakorap na institusyon ng ating gobyerno. So kung may ebidensya umano ang dating Pangulo, dapat kasuhan niya. So baga, dali niya sa korte. Pero ganoon din ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. So ang ginawa nila ay inakusahan ni Franz Castro, ni Hontiveros, ni Raul Manuel, at itong si Arlene Brosas ng kung ano-anong issue na keso kinurap, keso binulsa, hindi ginamit ng tama itong confidential fund na 125 million, pero wala silang sapat na ebidensya. Aminado nga sila na wala silang sapat na ebidensya na magpapatunay na binulsa ni Vice President Sara Duterte. So bakit hindi nila kinasuhan kung talagang mayroon silang allegation? So ngayong binanatan sila ni Pangulong Digong at sinakripisyo niya nga ang kanyang sarili para matwist itong mga issue. So tingnan nyo ngayon, sino yung binabanatan ngayon? Hindi na si Vice President Sara Duterte, kundi itong si Pangulong Digong. At ang sabi pa nga ni Trillanes, di ba, na palabasin na lang yung ICC, papasukin talagang mananahimik na si Pangulong Digong. So talagang naapektuhan sila doon, mga kababayan po natin, sa tirada ni Pangulong Digong, which is alam po natin na ito ay dating piskalya, abogado, napaka-eksperto pagdating sa batas ng ating bansa. So talagang hindi yun magbibitaw ng basta-bastang salita kung hindi niya alam yung magiging consequences. Yung sinasabing parang pinagbantaan itong si Franz Castro, di ba? So kasuhan niya itong si Pangulong Digong. Tingnan natin kung saan aabot ang kanilang galing sa husgado. Ang sabi naman ni Senator Bato, iyon ay parang naging normal na lang na bad joke ni Pangulong Digong. So antayin natin, mga kababayan po natin, kasi kasuhan nila itong si Pangulong Digong patungkol sa kanyang sinabi na binantaan nga itong si Franz Castro. At lahat sila umalma dahil nagsalita nga si Pangulong Digong na isa sa pinakakorap na institusyon ng ating gobyerno ay ang House of Representatives. So, di ba? So, yan lang naman kapag binanatan mo yung anak niya talaga, hindi talaga mananahimik, lalo na itong si Pangulong Digong na napakabukal talaga. So ngayon, mga kababayan po natin, itong si House Speaker Martin Romualdez, hindi talaga siya sumasagot. Kahit sa tirada ni Pangulong Digong, sa kanyang mga hamon na dapat magpa-audit ka kung talagang gusto mo maging Pangulo, hindi siya sumasagot, di ba? Sino sumasagot? Ang kanyang mga alipores. So, yan ang kanyang strategiya, mga kababayan po natin. Na which is, kung i-connect natin sa picture na ito, ay hindi niya inaamin na yung sabi niya, yun ay parang courtesy na lang na pinagbigyan niya na kausapin itong mga miyembro ng Makabayan Black, yung mga aktibo at yung natalo na nga kagaya ng Bayan Muna, Akbayan. So ayan, nandiyan sila Tidik Asinyo. So yun ang kanyang strategiya na nakikita natin, mga kababayan po natin, which is ngayon ay parang ipinaglalaban ni Jam Magno na hindi naman daw ganun itong si House Speaker Martin Romualdez. So, kayo po, mga kababayan po natin, ano po ang inyong opinion? Comment nyo na po sa ating comment section kaugnay sa mga isyong ito na pinag-uusapan sa ating bansa. Maraming salamat.